Hello guys, good morning, kumusta? Yan, papasok na naman tayo sa trabaho ngayon. At ayan, kung mapapansin nyo, yung kanang mata ko medyo singkit na naman siya ngayon. Pero na naman yatang kumagat na insekto habang natutulog ako nung linggo ng tanghali. Tatlong beses nang nangyayari sa akin to. At madalas napapansin ko nangyayari siya kapag after ko matulog sa tanghali. Paggising ko sa hapon, yan, nararamdaman ko na medyo makati na. And yun, medyo sumisikip or lumilit na yung visibility ng mata ko. Kasi nga medyo parang namamaga sa bahagya. And yun nga, makati. At ayan, papasok nga tayo ng trabaho ngayon. So nakalimutan pala ako sa loob. Kukunin ko yung sunglass para mamaya isusuot ko habang nagtatrabaho, para hindi masyadong halata na meron tayong ganito. So ayan, nagsuot tayo ng sunglass para hindi halata yung ating mata. And ang oras na ngayon is 7:43 ng umaga. At ayan, papasok nga tayo ng trabaho ngayon. At gamit na natin tong si X-Trail. Ano kaya papangalan ko dito? Guys, suggest naman kayo ng ipapangalan natin dito sa sasakyan natin. Sasakyan ko pala, X-Trail na 2007 lumang modelo at kulay black siya. So suggest kayo ng pangalan na pwede natin ipangalan dito. Papangalanan natin. Bale, ito lang yung sasakyan na papangalanan pa lang natin, kasi yung mga nakaraang sasakyan ko hindi ko pinangalanan. So ito talaga yung gusto kong i-keep. Sana tumagal sa atin to, and ingatan din talaga natin to. Araw nga pala ng Martes ngayon, at ang weather na ngayon dito sa Australia is spring. Kakatapos lang ng winter. So panibagong weather ngayon, spring for 3 months. And then afternoon is summer na. Yan, muntik pa tayo malangan. Merong dumating na may paparating na sasakyan, pero okay naman. Tikan lang tayo malangan. At ayan, napakaganda ng weather ngayon. Sunny. Mapapansin nyo, ayan, taas na kagad ng sikat ng araw. At mag-alas 8 pa lang ng umaga. At ayan, school day. Yung mga magulang, hinatid yung mga anak nila sa school. At ayan, hindi ko pa rin pala na i-return yung mga bottle na nasa bahay. Kasi nakalimutan ko nga nung time na binili yung isang sasakyan natin. Sabi ko, i-return ko siya after ko i-car wash yung binenta natin sa sasakyan. Kaso nga lang nakalimutan ko. Katapos kong mag-car wash, yun, dumiretso na ako ng bahay. Nawala na sa isip ko na hindi ko pa pala na i-return yung mga bottle. So andun, naka-stock pa rin sa bahay ngayon. Itong weekend. At ayan, malapit na kagad tayo sa workshop. Hindi naman ganun kalayo yung pinapasukan ko dito sa mga bagong viewers natin dyan. Ayan. Hindi ganun kalayo yung aking pinapasukang work. Although pwede tayo mag-bike sana, kasi mas preferred natin na mag-kotse. Pero itong darating na, itong spring siguro mas dadalasan natin na tatry natin na dalasan mag bisikleta. Mukhang wala yata si manager ngayon, wala yung sasakyan niya sa parkingan niya. So andito na kagad tayo sa workshop, guys. Doon tayo sa gilid ni Inday. Yeah. Masyado yata dikit dito sa kanan. So yung napapansin nyo na yan sa kanan natin, guys, ano yan, gasolinahan. Parang portable na gasolinahan.
kaso diesel lang. Kasi usually yung mga brand new na sasakyan, bago i-release or bago i-deliver, yan, kinakargahan muna ng langis. Dati dinadala pa namin sa servo o sa gasoline station after naming i-PDI, pre-delivery inspection. Kaso ngayon, yan, naglagay na sila dito ng portable gasoline station or servo. So dyan na kinakargahan yung mga diesel na sasakyan, brand new. So mamayang tanghali natin ikabit to, or mamayang smoke ko, iwan lang natin dito sa sasakyan. Sinisinok pa nga. 8 hours later. Hello guys, uwian na naman. Yan, nakatapos na naman tayo ng isang araw sa work. At di ko na nasikaso yung kanina, yung sinasabi ko na ikakabit natin, yung overhead display na nabili natin sa online. Siguro pag uwi ko sa bahay mamaya, pagdating sa bahay, doon ko siya ikakabit. And pinapapasok ako ng maaga kanina, ay tomorrow pala, pinapapasok ako ng maaga. Sinabihan ako bago mag-uwian kasi yung ginagawa ko hindi natapos. And dapat lalabas yung ginagawa ko na yun, lalabas yung sasakyan na yun. Pero nung yun nga, alas 3 pasado, sinabihan ako na hindi na daw lalabas or mag-stay na lang sa workshop, magdamag yung unit. And ayun nga, kinausap ako na mag-overtime para bukas, para matapos yun ng maaga. Salamat Lord, nakatapos na naman ng isang araw sa work. At ayun, pauwi na naman tayo ng bahay. At medyo inaantok ako, nakakaramdam ako ng antok. Pero yun nga, kakabit natin yung overhead display na binili natin. And papalitan din natin yung radyo nito. Papalitan natin ng CarPlay, touchscreen na CarPlay, Android. And may nabili rin ako na rear view camera. Nabili ko siya before, nung time na wala akong sasakyan. Eh nakita ko kasi na naka-sale sa Facebook Market, ang mura, kaya binili ko. Yun yung isang gusto kong bilhin noon pa man. Kaso pag tinignan mo kasi sa online, yung original price niya is 200 plus. Kahit sa super cheap meron siyang available, pero yun nga 200 plus. May time na nag-ano siya, nag-sale, siguro mga 180. So may maliles ka na $20 something, ganun. Pero yung nabili ko kasi second hand na siya, pero hindi pa siya naikabit. Kumbaga nabuksan lang yung box, chinek lang kung kompleto yung accessories para dun sa rear view camera dito. And yun, good as new pa siya. So hindi pa talaga siya na-install, kaya binili ko siya. Tapos ang halaga niya lang is 100. Natawaran ko pa yun eh. Parang binibenta niya yata ng 120 something, ganyan. Pero tinawaran ko ng 100. Tapos yun, binigay naman kagad. Yun nga lang, di pa natin na ikakabit ngayon. At dahil nga ito na yung sasakyan na kikip natin, so dito natin ikakabit yun. Meron siyang camera na ikakabit sa likod ng sasakyan. Tapos dito ka magmo-monitor sa rear view mirror. Meron din siya kasamang monitor na yun nga, mirror. The following day. Hello guys, good morning. Kumusta? Yan, panibagong araw na naman. At papasok na naman tayo sa trabaho. And kung mapapansin nyo, napakahaba na ng mga damo dito sa likuran ng bahay na inupahan ko. Yan, taas no.
Ang kapal na. Tapos sa harap ganun din. So kaya kahapon tumawag ako ng nagmo-mower. Tapos nag-inquire ako kung magkano yung presyo kapag nagpa-mower. Sabi niya starting from $50. Depende sa lawak ng bakuran. And then mapapansin nyo, napakahaba na rin ng mga damo dito. Yun sa harap. Bali yung sa akin na lang na bakuran ang hindi pa na mamawer. Dito sa kabila tapos na. Dito sa kabila tapos na rin. Talagang yung sa akin na lang hindi na mamawer. So bukas magkukolekta na ng green na bin, which is yung mga damo nga. So kailangan mamawer siya ngayon. And mamaya i-check nung tinawagan kong nagmo-mower kung para i-check pala, para i-check kung gaano kalawak yung bakuran, para ma-estimate niya rin kung magkano yung babayaran. Hopefully hindi ganun kalaki. Ngayon pa lang din ako magpapamower kasi nga sira na yung pang mower ko, kaya hindi ko na siya magawa. And nagtry ako manghiram kay paring Jeffrey, kaso nga lang hindi pa rin siya nakapag-mower kahapon. So anong isang araw pala, so kahapon lang din yata siya nag-mower. Eh tinatamad na rin ako yung mower kasi nga ang lawak, di ba? Tapos galing pa ako ng trabaho, kung sakali sa hapon ko lang magagawa. Kaya yan ang itsura niya ngayon. And tingnan natin kung ano yung magiging itsura mamaya kapag sakaling magawa nung magmo-mower. Tapos ayan yung mga damo rito sa entrance ng garahe. Ayun, haba na doon sa gilid oh. Bali gaano katagal bang hindi na mower to? Siguro mga isang buwan na mahigit. Kasi nag-duty pa ako sa Newcastle ng mga sa kalahating linggo. So mahigit isang buwan nga na hindi na mower to. And yung mga nakaraang buwan din kasi nag-uulan, kaya yan di maharap na mag-mower. Laging basa yung lupa. So ayan, overtime nga pala ako ngayon, early overtime, 7 o'clock. At ang oras na is 6:45. So papasok na tayo ng trabaho ngayon. Di ko sigurado kung may kasama ako mag-overtime. Parang ako lang yata kasi may pinapatapos na trabaho sa akin. Yung ginagawa ko kahapon ng hapon, hindi natapos. Buti na lang napakausapan yata yung may-ari na hindi may re-release yung sasakyan. Kaya yun, nag-stay ng overnight doon sa workshop. So ngayong umaga tatapusin natin bago mag alas 8. Konti na lang din naman yung gagawin doon. Bali kukumpletohin na lang din yung mga nabaklas na pyesa. Tapos road test, and then yun, good to go. So tara, biyahe tayo papunta ng workshop. So yan, may nasa lubong tayong pulis. Aga nilang nagro-ronda. So malapit lang naman yung pinapasukan kong work. So mga 5 minutes nandun na siguro ako sa workshop. Sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, ako nga pala si Kuya Ray, isang OFW na nakabase dito sa Australia. Welcome sa aking munting YouTube channel. And sa mga silent viewers natin dyan, maraming salamat. Kasi kahit papano meron tayong nagiging revenue. Yan, nandito na tayo sa work. And umpisa na naman ng trabaho natin. So ayan, 6:54 na umaga tayo dumating. So bago mag alas 7 kailangan makapag time in tayo. Isang oras nga lang pala yung overtime.
early overtime. Yeah. So ayan, papasok na tayo ng workshop. At ayun nga, napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Napakaganda ng weather. Panibagong araw, panibagong trabaho na naman. So ito nga pala yung gagawin natin, guys. Yan, nag-adjust tayo ng valve nitong Isuzu engine 4JG3. So ang i-adjust ko na lang yung nasa dulo, yung apat na valve tappet. So ayan, tatapusin ko na lang. And dalawa pa lang kami dito sa workshop. Pali tatlo yata. Yung manager namin nandun sa loob. So umpisa na naman ng bakbakan. So ayun guys, natapos na natin. Nakompleto na natin at i-start na lang natin yung makina. Pero bago natin i-start, gagawin ko muna yung drive report nya sa computer. Tapos ayan, nagdatingan na yung mga apprentice. Sila yung mga naglalabas ng mga sasakyan na pending. Pinapasok kasi dito paghapon. Tapos ilalabas naman nila sa umaga para yung mga hoist bakante. So ayan, tapos na tayo. At ang oras na nga pala is 7:28. So wala pa tayong kalahating oras. Although saglit na lang din naman talaga gawin yun. And yun nga, start na lang. DRM pala, drive report, and start the engine. Tapos test drive. So yun guys, na-start na natin. And check natin kung merong tagas. So wala naman siyang tagas sa ngayon. Usually tumatagas siya dun sa likod. So tingnan natin gamit ang salamin. Okay naman siya guys. All good. 7 hours later. So ayun guys, nakatapos na naman tayo ng isang araw sa trabaho. At uwian na naman. At nga pala yung ating bakuran pinadali na natin sa nagmo-mower. Kaso medyo may kamahalan yung singil. Pero no choice na ako. Magkukolek na bukas. At the same time, napakataas na nung damo sa bakuran. And yun nga,
wala akong magamit na pang mower. Kaya naman sanang gawin yon, kaso nga lang yun, magkukulek na bukas. And ngayon ko sana pwedeng gawin kung may pang mower, kaso wala tayong magagamit na pang mower, kaya pinatira ko na. At hindi ko alam kung madadat na natin sa bahay, kasi kaka-message na lang din na tapos na daw siya. Halos mga kulang-kulang 2 oras niya atang binanatan, kasi nga medyo may kataasan na yung mga damo. Tapos yung mga gilid-gilid malamang doon siya natagalan din. Yung mga hindi naabot ng mower, kung kailangan sniper yung gamitin, sigurado kung maabutan ko pa sa bahay. At then napakataas pa rin ng sikat ng araw. Alas 4 pasado. So malamang mag-uumpisa na ulit na late bumaba or lumubog yung araw. Dati kasi alas 5 pa lang ng hapon, madilim na, palubog na yung araw. Kaya pag nasa labas ka ng mga ganong oras, 5 or 5:30, yun, madilim na. And mawawala na siya ron sa bahay, yung nagmower, kasi wala na yung service niya. Oh, wala na nga. And ayun, nadali na yung ating bakuran. So ayan, check natin yung pagkakamower niya. Ayun, pag nadali yung mga gilid-gilid. And ayan, so bali yun, din niya na tinira yung ano, din niya tinanggal. Tsaka to din niya rin tinanggal sa likod. Meron pa parang torque converter dito. So yan lang yung mga naiwan. Nakalimutan ko kasing i-move kanina rito sa may semento para sana madali yan. So okay naman yung pagkakadali. Yun lang, hindi na nalinisan yung mga talsik-talsik sa gilid, pero okay lang yan. At least malaki yung pagkakaiba compared sa dati. Pag kasi kami nagmamawar dati, hindi naman nadadali yung gilid na ganyan. So tingnan natin yung sa bandaron. May ano natin sarado. So yun yung pagkakadali. Medyo may mga naiwan pang mataas dun, oh. Okay naman, nadali naman yung buong bakuran. And yun, tinatanong ko paano ako magbabayad sa kanya. Malamang online banking or pay ID. May dumating tayong mail, hindi ko alam kung para saan to. So ayan yung mga natabas na damo. Kita nyo yan, napuno yung ano, napuno talaga yung bin. Sa sobrang kapal na rin nung damo. So ayan, all good naman, all good. And nabuksan na natin yung ating mail na dumating, at about siya dun sa nabili nating sasakyan, yung scrap or yung ibebenta rin natin sa wrecker. So nag-send sila ng notice na kailangan ko daw i-transfer sa pangalan ko, kasi hindi ko na transfer sa pangalan ko yun, or kung hindi, isusurrender ko yung plate number sa
mismong NSW Service Center. Baka bukas dadalhin ko siguro kasi wala na akong plano na transfer pa sa pangalan ko yon, kasi nga ibebenta na rin natin sa Wreckers. So yun, nakasaad dito na ang transfer fee is $41 and yung surcharge $147. Ayan, basahin nyo lang. And yun nga, hindi ko na ita-transfer sa pangalan ko kasi bibenta ko na naman siya sa Wreckers. So bumibili ng mga sirang sasakyan kasi hindi na rin naman worth it na ayusin yung sasakyan na yun. Kinuhanan lang talaga natin ng pyesa para dun sa binenta nating isang sasakyan. Baka bukas dadalhin ko yung plaka dun. And tatanong ko na rin kung may kailangan pa ba akong bayaran once na hindi ko na ita-transfer sa pangalan ko. Para iwas problema din. Kasi yun nga, dapat within 14 days ma-transfer mo yung sasakyan na binili mo sa ibang tao. Kailangan ma-transfer mo siya within 14 days or else magkakaroon ka ng penalty at nakasaad doon na up to 2,200 AUD yung possible na babayaran mo kapag nagkaroon ka ng penalty. So malaki-laking pera yon. Pwede ka na rin makabili ng isang sasakyan noon na second hand na hindi na siya ganun ka gandahan, pero mabibili ka para rin sa ganung halaga na tumatakbo pa, talagang mapapakinabangan mo pa rin sa kalsada. So yan, di pa ako nagbibihis. Ay, salamat Lord, nakatapos na naman ng isang araw ang manggagawang Pilipino dito sa abroad. At may papakita ko sa inyo. Yan yung ibon na madalas nyo nakikita sa, or naririnig nyo na maingay, yung nasa sampayan na yun. Kukaruba yata yung tawag na. Kukaruba, tama ba? So try nating lapitan kung hindi aalis. Yan yung maingay kapag lalo ngayon sa umaga. Galasing ko ng umaga, maririnig mo na nag-iingay. Yun siya, yan. Madalas siya nakatambay dito, tapos may isa pang kasama yun eh. Madalas sila nakatambay ngayon dito. A few moments later. So andun na naman yung ibon na maingay oh. Bumalik na naman sa sampayan. So bali ito yung sasakyan na dahilan nung notice ng NSW service kung bakit ako pinadalan. Notify nila ako na kailangan ko daw i-transfer yung sasakyan sa pangalan ko, pero wala na akong balak na transfer sa pangalan ko. Baka isurrender ko na lang yung plaka sa kanila once na ibebenta ko, may benta ko yung sasakyan sa Wrecker. And then dito tayo ngayon sa sasakyan. Kakabit natin tong in-order natin na overhead display sa online. So para may monitor tayo digital kapag bumabiyahe tayo. So meron tayong monitor ng ating speed. So ikakabit natin siya dito banda, kasi may kasama yata siyang adhesive. As per dun sa video na napanood ko kung paano install to, dali lang naman siya kasi wireless siya. Meron siyang dongle na ikakabit mo dun sa OBD port, tapos yung mismong monitor dito mo ilalagay sa dashboard kung saan mo gustong ilagay. So naisip ko na dito ko siya ilalagay para diretso pa rin yung tingin natin, although bababa lang ng konti yung tingin natin kasi dito sa banda habang nasa biyahe tayo. So ayan, bubuksan muna natin. Ito siya. Ayan. Tapos may in-order din akong keychain. Ayan. Bale, ito nga pala yung pangalan ng pinag-orderan ko. Ayan, Ultimate 9. Tama ba?
Ultimate 9. Tapos ito yung HUD speedometer. Yan, wireless siya. Tapos digital. So ito muna ang keychain ng tingnan natin. Ayos, maganda. May logo siya ng Australia. Plug. Tapos yung pangalan nung seller or nung brand, Ultimate 9. Yung kanyang ano ba tawag dito? Hook. Yan. Tapos dito natin lalagay yung mga susi. Kasi ngayon yung susi nitong sasakyan, nakalimutan ko pala sa loob ng bahay. Ang makakabit doon is yung mismong idlers. Kasama yun nung binigay sa akin nung napagbilang ko na itong sasakyan. So ipapalit natin to. Yan. OBD HUD speedometer. So yan yung item. Ito yung kanyang dongle. Yung kakabit natin sa OBD port. So wireless siya. So lapag muna natin. Tapos ito yung mismong unit. Ito siya. Yan. Yan yung screen niya. Tapos meron siyang solar. May panel siya na maliit. So nagcha-charge siya sa sikat ng araw. And then meron din siyang yan, Type C na charging port. Tapos yung kanyang cable, ito siya. So maiksi lang siya. Type C. So kapag gabi or maulan tapos na lowbat siya, walang araw, so pwede natin i-charge gamit tong USB cable, USB to Type C cable. Tapos may kasama siyang adhesive. Yan. Adhesive, isang piraso. Tapos parang dito sa ilalim niya meron na yata siya. Ito meron din siyang adhesive magkabila ano. At ito yung kanyang power button. Tapos ito sa ano yata to, illumination or sa lights. Ito, hindi ko alam kung playback or play button. Hindi ko pa kabisado. Tapos ang natitira na lang dito is yung kanyang user guide. Ayan. So babasahin ko muna bago natin ikabit para familiar tayo kung paano siya gamitin. So ayan guys, ikakabit na natin tong kanyang OBD dongle. So tatanggal natin tong cover na to. Tapos na kung makapansin nyo, ayan medyo madilim na kasi. Pero ito yung kanyang OBD port. So dyan natin sasalpak to. Ayan, kakabit natin. And ayan kung makapansin nyo, nag-indicate yung kanyang LED light. So nagbi-blink siya ngayon. Tapos try nating isindi yung ating monitor. Ito. So yan. Ito yung kanyang power on and off sa gitna. Nakikita pa ba? Masyado na madilim yata. Ayan. Turn on natin. So hindi siya gumagana guys. Possible na low bat pa. So kailangan muna i-charge. Cha-charge ko muna. Pero yung ating dongle yan, nagbi-blink na siya. So charge ko muna pala ito. So low bat siya. So ayan, dahil nga low bat pa tong ating OBD head-up display monitor, cha-charge ko muna siya. Tapos baka bukas ko na itutuloy itong video kasi medyo dumidilim na rin. Kasi alas 5 na pasado. Anong oras na ba? 5:38. Pero medyo maliwanag pa naman. Pero dito kasi sa loob ng sasakyan medyo dumidilim na. So
Hindi ko alam kung gaano katagal siya bago ma full charge. So kung abutin siya ng mga isang oras na charging, so after niya mag-charge, malamang dito sa labas is madilim na. So bukas ko na lang itutuloy yung pagkabit, kasi kailangan ko muna mapagana siya, mabuksan, kasi nga yung kanyang mga button is nasa ilalim. So kapag dinikit ko na siya, itong adhesive niya sa baba, yan, at dinikit ko na siya dito, yan, pag dinikit ko na yan dyan, mahirap nang tanggalin ulit. Hindi ko alam kung gaano kadikit tong kanyang adhesive. Hindi ko alam kung pwede siyang tanggalin kung kinakailangan mong pindutin dito sa kanyang mga button, kasi nasa ilalim. Yun lang yung disadvantage yata nitong unit na to. Once na kailangan mo siyang pindutin yung mga button niya, kailangan pantanggalin yung pagkakadikit niya. So hopefully lang hindi siya ganun kadikit para hindi masira tong ating dashboard. So yun, cha-charge muna natin, tapos bukas ko na itutuloy. The following day. Hello guys, magandang umaga. Andito na naman tayo sa sasakyan. Ang oras ngayon is pasado alas 6 ng umaga at naka-ready na ako para pumasok ng trabaho. Pero hinintay ko pa maluto yung kanin, so hindi pa nakakapag-almusal. And habang naghihintay, ayan, kinabit na natin yung overhead display na nabili natin sa online. And kung mapapansin nyo, ayan, singkit pa rin yung aking kanan na mata. Pero mas okay na yung pakiramdam niya ngayon, hindi na siya ganun makate. Yun lang, medyo yun nga, singkit pa rin. At ayun na nga, kinabit natin yung ating overhead display na nabili natin sa online. At ayan siya ngayon. So dito na natin ikinabit para nakaharap pa rin sa atin, nakadiretso sa atin habang nagmamaneho tayo. At kung mapapansin nyo, yan, naka zero siya ngayon kasi naka standby lang naman yung sasakyan. At kung mapapansin nyo rin, nagcha-charge siya ngayon dahil nga may solar panel siya sa ibabaw. Although maaga pa, pero nagcha-charge na siya sa ganyang kaliwanag na napoproduce ng araw. Alas 6 pasado ng umaga. And kung mapapansin nyo, meron din siyang indicator ng voltage. Ngayon is umaandar yung sasakyan, so meron siyang 14.1 volt. At yung kanyang temperature ngayon is 67 degree Celsius. Yung kanyang kurang temperature. So kanina pa siya umaandar yung sasakyan habang kinakabit ko siya, pinaandar ko na. And yung kanyang OBD dongle, ayan yung itsura niya kapag umaandar yung sasakyan. Mabilis yung kanyang pag-blink. Pero kapag naka-off yung makina, try natin i-off yung makina. And tanggal natin yung susi. So same pa rin. And kung mapapansin nyo, yung kanyang volt is naging 13.5. Ayan, nag-automatic siya nag-off. Ilang seconds yun? Mga siguro 10 seconds. Hindi pala totally nag-off. Nag-ano lang siya, nag-reset. Diyan ko siya inilagay. Medyo inurong ko lang sa paharap kasi meron tayong glow box dito. So hindi siya masyadong sagabal kapag bubuksan na natin. And yan, ipapakita ko sa inyo habang umaandar yung sasakyan mamaya pagpapasok tayo sa trabaho. Makikita natin kung paano siya gumagana yung speedometer niya. So ayan guys, accurate naman siya dun sa mismong gauge dito sa ating cluster.
So ayan guys, accurate naman yung kanyang reading dito sa ating instrument cluster, sa gauge natin sa cluster. And then tuloy-tuloy siya nagcha-charge kasi nga solar siya, may solar panel sa ibabaw. So since nakakasagap siya ng sikat ng araw, nagcha-charge siya automatic. And then naka 40 km per hour tayo. Per hour. Kilometer per hour. Tayo paparado sa kabila. Ito. So ayan, pag nag-zero na yung or huminto na yung sasakyan, pag nag-zero na dito, magsi-zero na rin siya dito. So ang kasalukuyang reading ng voltage na ngayon is 14.2 yung ating charging system, and then yung ating temperature is 79 degrees Celsius. So yan, okay naman, gumagana siya ng maayos. At maski yung kanyang solar is gumagana rin, nagcha-charge siya automatic. Di ko lang siya mapansin na nagpa-full charge. Kagabi charge ko siya using yung cable, yun nga lang hindi siya nag-indicate na full. Lagi siya nag-indicate na ganyan, nag-charging. So malalaman natin mamaya uwian, kapag uwi na tayo, kung magpo-full charge battery siya. Kasi paghapon lang siya naka-park dito sa labas.